Isang magandang gabi po sa bawat isa. Parang mahina. Maganda po ba gabi natin? Amen. Kung maganda po yung gabi natin, pwede po bang pakita ng mga magaganda po nating mga ngiti? Yan. Blessing po, no, na nagsama-sama na naman po tayo para sa ating prayer meeting. Ang ating pong programa kung saan nabibigyan po natin ng focus yung sama-sama nating pagpapanalanginan. Amen? So this time, binabati po natin yung bawat isa na nandito na po sa ating auditorium. Ganun din naman po, alam po natin, marami pong nanonood sa atin through our live streaming. Lahat po ng nanonood, dito man po sa Pilipinas o sa ibang bansa, magandang gabi po sa bawat isa. And ngayon po, inaanyayahan ko na po ang bawat isa, lahat po tayo tumayo. Yan, mag-uumpisa po tayo sa pagbabanggit po ng ating panawagan sa pagsamba, maging ang pahayag ng ating puso sa pagsamba. Panawagan sa pagsamba, ating pong banggitin, Roma 12, talata 1, sabay-sabay po natin banggitin. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po ang ating pahayag ng puso sa pagsamba. Atin pong banggitin. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay niyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na naman na kami magsama-sama sa Espiritu at katotohanan upang kayo purihin, upang kayo'y sambahin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa po na idinako niyo sa lugar na to. At maraming salamat din, Panginoon, sa bawat isa po na nanonood through live streaming. Hiling po namin, Panginoon, na kayo po ang magpala sa bawat isa. I-ready niyo po ang aming mga puso sa lahat po ng aming gagawin sa gabing ito, Panginoon. Sa lahat po ng bahagi ng gawain, Panginoon, kayo po ang gumabay sa amin mula sa pag-aawitan, sa lahat po ng tatayo sa pulpitong ito, Panginoon, sa lahat ng special numbers, sa orchestra, Panginoon, maging sa multimedia, Panginoon, panghawakan niyo, Panginoon, ang amin pong internet, Panginoon, at nawa po, huwag niyo pong hayaan na aming kaaway na dyablo ay makapanggambala sa gabing ito. Ganun din, Panginoon, most importantly, Panginoon, sa mensahe po na mapapakinggan namin mamaya, ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, sa mensahero na gagamitin niyo, Panginoon, gamitin niyo pong
mouthpiece ng pagpapala para sa bawat isa, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, ibinabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are you happy and blessed today? Okay, let's sing for our first song. Let's sing, I Must Tell Jesus. Amen. Sing. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves me, cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Second stanza, please. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make all my troubles quickly and near. Chorus. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Last time, so please. Oh, how the world see, He will allures me. How now my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Thank you. And for our second song, let's sing, He Leadeth Me. Amen. Ready, sing. He leadeth me, oh blessed thought, oh words within me comfort from. Whatever I do, wherever I be, still 'tis God said that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. There I will cast Thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine. Content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. Chorus, everyone. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Last stanza. And then my task on earth is done, and by the grace the victory is won. In death's old grave I will now please God to
maaari na po tayo makaupo. Amen. Puri ng Panginoon. Maraming salamat po sa masiglang pag-aawitan na yan, no? And syempre, blessing po na makita po natin si Brother Nate, no? Na mag-song lead. Amen. Puri ng Panginoon. And this time po, dadako po tayo sa atin pong prayer time. Yan. So bago po yan, makikita nyo po sa atin pong screen ang atin pong mga prayer list. So, ira-run through po muna natin yan. And also, nandyan na rin po yung mga nagbigay ng mga prayer request kanina. And later on po, kung meron po kayong additional prayer request, banggitin nyo na lang po sa ating pong mga microphone. So, ayan po sa ating pong prayer list. Siyempre, unang-una dyan, ang ating pong mahal na bishop. Good health and protection po sa ating bishop at sa kanya pong pamilya, kay Ma'am Maris, kay Sister Sofia, and sa buong household. Yan. And syempre, ganun din po yung daily strength, safety, and success po ng mga ministeryo po ng ating bishop. International and local trips, no? Wag po natin kakalimutan. Talaga pong challenge ang trabaho po ng ating bishop. So, importante po na mapalakas po natin sa pamamagitan po ng panalangin. Yan. So, isama din po natin na physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. Ganun din po kay Bishop Andaya. And syempre po sa atin pong Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Yan. So, kasama din po sa ating prayer list ang good health and protection po para sa ating resident pastor, Pastor Norman Gatdula, and success po ng kanyang mga ministeryo. No? Hindi rin po natin mapagkakaila na talagang mahirap din po ang ginagampanan ng ating resident pastor. Yan. So kasama din po dyan yung mga ministries and church leaders and workers po natin. Siyempre yung mga local and international ministries, churches, and missions. Yan. Kasama po dyan yung LWBC Paris and yung BMO-BBS Paris. Sa pangunguna po yan ni Pastor Nelson Cadena. Siyempre yung mga Italy churches din po natin sa Milan and Como. Sa pangunguna po ni Pastor Andy Mananon, Pastor Genesis Fermalo. And sama din po natin ang LWBM London, ang Spiritual Growth. Siyempre, ang pangungunahan po yan ng ating Pastor Jabez and ang mga preachers po natin sa lugar na yon. Sama din po natin ang ating po mga ministeryo sa Japan, Ibaraki and Matsumoto, and ang provision po para sa worship place. Yan, ang mga nangunguna po dyan, si Evangelist Robert Verba, si PMJ, and si Preacher Sir. And also, LWBM Canada, spiritual growth ng mga members and the possible new outreaches. Pangunguna po ni Pastor Eric Mariano. Ang LWBM Muson, sa pangunguna po yan ni Pastor Henry. Ang LWBM Tondo, pangunguna po yan ni Pastor Daniel. LWBM Paranaque, Pastor Jonathan. And siyempre po yung provision po sa kanila pong worship place. And growth and success po ng JBLCBC. Yan, na every Sunday po, pinangungunahan po ni Pastor Mark J. And ang spiritual growth ng LWBM Valenzuela sa pangunguna po ni Pastor Jason. And LWBM Calaca, provision for renovation, spiritual growth din ng mga members. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor Darwin Bautista. Yan. And also, isama din po natin sa panalangin ang Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, ongoing po, no, ang atin pong Bible School. And sa may mga inquiries po, gustong umabol, lapitan nyo lang po si PNG and si PDV. And also, isama din po natin at wag din po natin kalimutan na yung ating pong mga kapatiran sa abroad. Yan. At ngayon din po, isama din po natin yung mga kapatiran po natin na may mga sakit. Kasama po dyan si Nanay Gloria Kabiling, si Pastor Henry, si Sister Kenji and Sister Bianca, si Nanay Ligaya Duran, si Sister Aida Amican, si Nanay Anita, si Deacon Chito po sa kanyang trigeminal neuralgia. Yan. Cancer din po of Sister Glenda Shell and continuous healing for Pastor Adan Panizales. Yan. And also, safe pregnancy po ng mga kapatiran po natin na nagdadalang tao. Nandiyan po si Sister Margie and si Sister Bernadette. And healing po for Baby Seb. Yan po, si Baby Seb medyo mataas po yung lagnat. So, sama din po natin. And healing for Bedar's family scoff. Yan, yung Bedar family po. Also, yung mga sama din po natin, no, mga businesses po ng ating mga kapatiran. Nandiyan po yung Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe,
NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, particularly yung Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemars Travel and Tours, and Palimbagan Printing House by Jenner. Yan, so isama po natin yan. Also, isama din po natin, no, mga prayer request din po, yung PR application po ng kapatid ni Sister Winnie, si Elisa Bolalin, PR application po sa Australia. And syempre, sama din po natin, no, yung mga kapatiran po natin na nagre-ready para sa kanilang kasal. Ang pinaka nalalapit na po dyan, no, ang kasal po ni Brother Jonel and Sister Darla. So, pag-pray po natin, mahirap po yung mga preparations, no, pagkasal. Though hindi ko naman alam. Yan, so mahirap po yan. So, pag-pray po natin, yung provision sa kanila at lahat po na kailangan prepare. Siyempre, bukod dyan, yung wedding din po, nalalapit din ni Brother Harvey and Sis May. Wala pang particular date yata, no? And also, Pastor Norman and Sister Jessica's wedding. Yan. So, isama po natin sa prayer yan. And ngayon po, para po, kung meron po kayong mga additional prayer request, nandito po si Brother Jonel and si Brother Nathan. Yan, para po kuhanin kung meron po kayong additional prayer request. Sige po, itaas nyo lang po yung inyong kamay. Yan, sama po natin ang cough and cold ni Brother Jonel. Sige po. Pakisama din po pala sa prayer, no? Bukod po kay Seb, si mami niya po, no? Si Sister Lovely, meron ding sakit. And si mama po, no? Si Sister Wena, puro po may sakit. Yan. So, yun po. And bukas din po ay regular laboratory ni mama. So, sama po natin sa prayer yung good lab results. Sige po, si Pastor Mark J. Magandang gabi po. Pakisama po sa panalangin yung uncle ko po, yung uncle boy ko. No? So, medyo hindi ho maganda yung kalagayan niya po ngayon. So, pakisama po sa prayer at yung provision din. At yung success din po ng gawain natin sa Sunday, sa Family Sunday po natin doon sa Pampanga. And then yung physical health ko din po at ng family. Pakisama po sa panalangin. Especially yung tuhod ko po. Makirot eh. Okay po. Ano pong pangalan, Pastor, ng uncle? Uncle boy. Uncle Boy. Yan po, si Uncle Boy and yung Family Sunday po sa Pampanga. And also yung tuhod po ni PMJ at ang kanyang family. Sige po, sino ba po? Sister Ella. Please pray for my dad. Uwi niya po kasi this August 2 from Saudi. And may possibility po kasi na maapektuhan yung flight niya because of the war between Iran and Israel. So please for his safe flight and as well as wag po ma-cancel yung flight niya. Yun lang. Thank you. Okay po, sige po. Sama po natin, no, ang safe flight po ng dad ni Sister Ella. Sige po, si Ninang Lee. Pasama din po sa prayer si Alexa Rose Misahon going to China. Flight niya kanina. Tapos ganun din sa aking anak na si RJ sa araw-araw na biyahe niya. Pag-iingat ng Panginoon sa kanya. Okay po, sige po. Si Alexa pala ay nag-flight na kanina going to China. Okay, pag-pray po natin. And si Brother RJ, patuloy natin pong ipag-pray yan. No? Sige po. Sino pa po ba? May additional? So in relation no, sa prayer request ni Sister Ella, pag-pray po natin yung world peace, di ba? Yung alam naman po natin, no, nababalitaan natin na may kaguluhang nangyayari sa Middle East, no, specifically between Israel and Iran. And also yung apektado po yung buong Middle East. And hindi lang po yan, alam din po natin maapektuhan din po yung buong mundo, no? So talagang ipag-pray po natin yung pagkilos ng Panginoon. Sige po. Meron pa po ba additional? Sige po, si Sister Nora. Pakisama din po sa prayer yung sister ni Maricel Guay, na si Joralyn. Jorelyn po. Jonalyn Jonalyn. po, opo. Kasi cancer siya. Cancer po. Okay sa po. spleen. And also, yung tuhod ko rin po Tuhod sakit. po. Okay po. Kaya I'm not feeling well. Okay po. Sama po natin. Yung mga tuhod-tuhod po natin. Sige po. Okay, sino ba po may prayer request? Brother JV. Sama niyo po sa panalangin po yung
Maliban po sa paghahanda ng preparation sa kasal, may nakakalimutan tayo sa paghahanda. Yung paghahanda ng kaibigan natin si Pastor Jabez, yung paghahanda po niya sa London, sa kanyang pangunguna po ng 800 choir. Kasi abala tayo sa kasal, dapat syempre mauna muna si Pastor Jabez kasi iiwanan na niya tayo yung preparation niya papuntang London Sana naman maging malusog siya, pati yung pag-provide po ng pangangailangan niya spiritually and mentally. Pati itong June, sineselebrate natin ng National Mental Health Month. Maging yung itong month na to, celebration ng mga katulad ni Sister Miriam, ang Cancer Survivors Month, yung mga katulad po niya. Pati yung mga birthday po ng June, gaya ko kahapon, birthday namin ni Messi, birthday namin ni Mamilet. Pasensya na, ka-birthday Happy namin si birthday. Lionel Messi, soccer legend, may World Cup na. Pati yung 5th death anniversary ni PEM, kasabay po ng 5th wooden anniversary ni BFDB bilang leader po ng VFBC. Ang birthday po ni Ma'am Maris ng July 4. Yan, kaya kasama natin, Pastor Rodel, tayong mga nagbe-birthday po ng June. Maging yung pagpunta po ng AIM Foundation, nakalimutan natin, pagpunta po ng AIM Foundation, mahabang preparasyon po yan. Ang safety po ng mga kapatiran natin sa Middle East, gaya po sa Victory kay Ma'am Erlinda Kagomog, pati yung mga personal and sport ko po, pati mga sineselebrate ko po ngayong buwan. Thank you po sa inyo. Amen. Thank you, Brother JV. Happy birthday pala, no? Kay Brother JV kahapon. Ka-birthday niya po si Messi. Yan. Okay. And salamat sa mga paalala, no? Okay. So, yun. Isama din po talaga natin sa prayer, no? Yung nalalapit po na AIM conferences. Parating po yung ating mga kapatiran, no? For the AIM conferences, no? Isama po natin. Medyo mahaba-haba po yan. And also yung mga preparations po natin, no, tulad ng choir sa pangunguna po ni Pastor Jabez. Okay, sige po. Meron po bang additional na prayer request? Sige po, si Teacher Flo. Good evening po. Doon nabanggit na po kanina, yung safety din po ng kapatid ko nasa Qatar, si Catherine, at sa, of course po, sila Preacher Sunny, nasa Kuwait naman po sila. And then secondly po, yung magiging safe travel po nila mama papunta po ng Bicol. Kasama po yung ate ko at saka yung mga pinsan ko po. Sa this coming Friday po ng gabi. Ayan, thank you Babalik po. No, pa. from Batangas po, papunta po ng Bicol. From Batangas to Apo. Bicol. Thank you. Sige po. Happy birthday din po pala, no, kay Teacher Flo. Amen. So yung family niya po, safe travel from Batangas to Bicol. And also tama po, no, yung mga kapatiran po natin na nasa Middle East. Kasama po yung kapatid ni Teacher Flo, sila Preacher Sunny, Sister Jude, yan, si Sister Ces, si Sister Queenie, yan po, sama po natin sa prayer. Hindi lang yung safety sa mga kapatiran natin sa ibang bansa, lalong-lalo na po, no, yung mga nasa Middle East. Sige po, any more prayer request po? Meron pa po ba? Going once, going twice. Sige po, Brother Edward. Pasama lang po sa prayer. Si Braven po kasi ngayon nasa hospital. Nauntog po kasi siya kagabi, tapos pumutok po yung ulo niya. And akala po namin okay lang. Pero po kanina po kasi sumasakit yung ulo niya. So sinugod siya kanina sa hospital for ER, and bukas daw po siya CT scan. Hoping and praying na walang makita and maging maayos yung kanyang ulo. And also dun nga sa Middle East na problem, yung kay mama. Ngayon po kasi nagkaroon din ng kaso si mama nang hindi niya alam. So hindi pa rin siya makapunta dun sa immigration dahil sinasabi nga daw po na may kaso. And hoping and praying na maasikaso po yung sa kaso na tinutukoy po ng immigration. Ayun po. Thank you po. Okay, thank you, Brother Edward. Sige po, sama po natin yan. Meron pa po ba additional prayer request? Going once? Okay, kung wala na po,
So, reviewin lang po natin no, yung mga prayer requests para po mai-include natin. Bukod po sa mga makikita natin sa screen, sama po natin yung mga additional prayer requests po. Kay PMJ po, yung kanya pong Uncle Boy, yung kanya pong, yung Family Sunday po sa Pampanga, at yung kanya pong tuhod. Yan, and also yung pamilya po niya. And kay Sister Ella, yung flight po ng kanyang daddy. Kay Sister Lynn po, yung travel po ni Sister Alexa going to China kanina. And ang patuloy na pag-iingat kay Brother RJ. Kay Sister Nora po, no, yung sister po ni Sister Maricel, si Jonalyn, yung cancer. And also yung kanya pong, yung tuhod po ni Tita Nora. And also kay Teacher Flo, yung kanya pong kapatid na nasa Middle East, maging yung mga kapatiran po natin. And yung travel po ng kanyang family from Batangas to Bicol. And kay Brother JV, yung kanyang mga prayer requests po. And mga personal prayer requests kay Pastor Jabez and also sa AIM Foundation. And also kay Brother Edward, kay Braven, no, na nasa hospital. Pag-pray po natin yung CT scan, magandang result, and yung kaso po ng kanyang mama. And also kay Brother Jonel, yung kanyang cough and cold. And also kay Sister Lovely and Sister Wen. Okay, so ngayon po tayo po ay manalangin, no? Personal, ano na lang po, individually, mag-pray po tayo sa ating mga upuan, and after a few minutes, we will end po ng sabay-sabay.
Tuloy po tayong manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa privilege na kami sama-samang dumulog, lumapit sa inyong trono ng biyaya, Panginoon. At maraming salamat sa pribileyo na kayo po ay aming makausap sa pamamagitan ng panalangin. Sa gabing ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo, unang-una, Panginoon, ang aming pumahal na Bishop. Bigyan niyo po siya ng good health, ng protection, Panginoon. Sa lahat po ng kanyang mga ministeryo na ginagampanan, Panginoon, kayo po magbigay ng safety and success, Panginoon, sa mga ministries. Magbigay ng kalakasan sa kanya, Panginoon, mapa-local and international trips. Maging sa kanyang buong pamilya, Panginoon, kay Ma'am Maris, kay Sister Sofia, at sa buong household niya, Panginoon, kayo po ang gumabay sa kanila. Dinudulog din namin, Panginoon, ang strength and healing po para kay Dr. Merly Casay, para po kay Bishop Andaya, at para po kay Evangelist Eddie Mesa and Ma'am Rosemary Hill, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, ay nilalapit po namin sa inyo ang aming pong resident pastor, Panginoon, si PNG, Panginoon. Kayo pong patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, ng magandang kalusugan, at ng-success po sa lahat po ng mga ministeryo na kanya pong ginagampanan, Panginoon, bilang aming resident pastor. Ganun din naman, Panginoon, ang mga ministries po sa amin pong church na ito, Panginoon, ang mga church leaders po namin, mga workers, Panginoon, ang mga pastoral staff, mga deacons, mga preachers, Panginoon, at sa bawat miyembro, Panginoon, kayo po mag-bless sa bawat isa, Panginoon, at magpala, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, dinudulog po namin ang mga local and international ministries and mga churches at mga missions po ng Living Water, Panginoon. Nandyan po ang LWBC Paris, ang LWBM Italy Churches, Panginoon, ang Milan and Como, LWBM London, Panginoon, ang Ibaraki and Matsumoto, ang Canada, Panginoon, LWBM Muson, Tondo, Paranaque, Panginoon, ang Valenzuela at Calaca, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang JBL-CBC, Panginoon. At dinudulog din namin, Panginoon, ang bawat kapastoran na pinagkatiwala niyo sa mga missions at mga simbahan ito, Panginoon. Kayo pong patuloy na mag-provide ng lahat po ng mga pangangailangan, Panginoon, sa lahat po ng renovations, Panginoon, sa lahat po ng pinapanalangin na lugar, Panginoon, spiritual growth po ng bawat miyembro nila, Panginoon. Ganon din naman sa pamilya po nila, Panginoon, ng bawat kapastoran. Kayo po mag-bless sa kanila, Panginoon, magbigay ng good health, Panginoon. At kayo po mag-bless sa lahat po ng mga missions and mga churches po namin, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, inilalapit po namin ang BMO, BBS, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless. Patuloy niyo pong gamitin ang seminary na ito, Panginoon, para po mag-produce ng marami pang maglilingkod sa inyo, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, dinudulog din po namin ang amin pong mga kapatiran sa ibang bansa, Panginoon. Kayo pong patuloy na mag-protect sa kanila, patuloy na mag-bless sa kanila kanila pong mga trabaho, Panginoon. Kayo din ang magpalago, Panginoon, sa lahat po ng kanila pong tinatamasa, Panginoon. Ganon din mga Panginoon, yung mga kapatiran po namin, most especially na nasa Middle East, Panginoon. Alam po namin na may matindi pong challenges na nangyayari po doon. Kayo po ang patuloy na mag-protect sa kanila. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, at i-bless niyo po sila, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang amin pong mga kapatiran na may mga sakit, Panginoon. Diyan po si Nanay Gloria Kabiling, Panginoon, si Pastor Henry, si Sister Kenji, si Sister Bianca, Panginoon, si Nanay Ligaya, si Sister Aida, si Nanay Anita, Panginoon, si Brother Chito, si Sister Glenda Shell, si Pastor Adan Panisales, at maging, Panginoon, ang pagdadalang tao po ni Sister Margie and Sister Bernadette, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon, mag-bless sa kanila, patuloy niyo pong ilayo sa kapahamakan, Panginoon, maging ang mga bata po na idinadala nila sa kanilang sinapupunan, Panginoon. At healing din po para po kay Baby Seb, Panginoon, kay Sister Lovely, kay Sister Wena, Panginoon, at sa buong Bidar family po sa kanilang cough. Ganun din kay Brother Jonel, Panginoon, sa kanyang cough and cold, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, idinudulog po namin ang mga businesses po ng amin po mga kapatiran, Panginoon. Nawa kayo po, Panginoon, ang mag-bless sa lahat po ng mga businesses na ito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na
nawa magamit din po itong mga businesses na ito, Panginoon, para po sa inyo, Panginoon, at para po sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Kayo pong patuloy na magpaalala, Panginoon, sa mga business owners, Panginoon, ng mga Kristiyano, Panginoon, ng kanila pong mga responsibility sa inyo, Panginoon. At kayo po, Panginoon, patuloy na mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, dinudulog po namin ang PR application po ni Sister Elisa Bulalin, going to Australia, Panginoon. And ang mga preparations po sa nalalapit na wedding po ni Brother Jonel and Sister Darla, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, preparations po para din po sa wedding po ni Brother Harvey and Sister May. And ganun din po sa aming resident Pastor Norman and Sister Jessica, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, ilalapit po namin ang mga prayer request po ng mga kapatiran po namin, Panginoon, kay PMJ po. Kanya pong Uncle Boy, Panginoon. Ganun din ang Family Sunday po na gaganapin sa Pampanga, Panginoon. Maging sa pamilya po ni PMJ, kayo pong mag-bless. At sa kanya pong kalusugan din, Panginoon, sa kanya pong tuhod, Panginoon, kayo pong magpagaling, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, sa father po ni Sister Ella, na hiling po namin kayo magbigay sa kanya ng safe flight, Panginoon, and nawa, Panginoon, wag na pong ma-delay and magbigay po kayo ng protection sa kanya, Panginoon. Ganun din naman, Panginoon, sa prayer request po ni Sister Lynn, travel po ni Sister Alexa going to China, kayo pong magabay sa kanya. Ganun din naman, Panginoon, kay Brother RJ, sa kanya pong araw-araw na trabaho, Panginoon, sa barko, kayo pong magbigay din ng protection, Panginoon, and sa magbigay din ng travel mercies para sa kanya, Lord. Ganun din naman para kayo din magpagaling, Lord, sa tuhod po ni Sister Nora, and ganun din naman po sa cancer po ni Sister Joneline, ang kapatid po ni Sister Maricel. Kayo din, Lord, ang mag-protect sa kapatid po ni Teacher Flo na nasa Middle East. Ganun din po yung mga kapatiran po namin na nasa Middle East, si Preacher Sunny, si Sister Jude, si Sister Cess, Lord, si Sister Queenie, at ang iba pa pong mga kapatiran, Panginoon, kayo pong mag-protect sa kanila, Lord. Maging ang safe travel po ng pamilya ni Sister Flo from Batangas going to Bicol. Ganun din naman, Panginoon, ang nalalapit po na AIM conferences, Lord, ang pagpunta po ng mga kapatiran namin sa AIM Foundation, Panginoon, kayo pong gumabay sa kanila, mag-protect, makarating ng maayos dito, Lord, at kayo pong mag-bless sa mga conferences po na gaganapin, Panginoon. Maging sa mga personal prayer request po ni Brother JV, Lord, kayo pong magbigay sa kanya ng mga desires po ng kanyang puso. Ganun din naman po ang pamangkin po ni Brother Edward, si Braven, na nasa ospital, kayo pong magbigay ng kagalingan, and sa gaganapin pong CT scan sa kanya, Lord, kayo pong magbigay ng magandang result. Maging sa mama niya po na nasa Middle East, kayo din po ang gumabay sa kakaharapin din pong kaso nito. At Panginoon, alam po namin na kayo pong nakakaalam ng lahat po ng aming mga desires, ng lahat po ng aming mga panalangin, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord, kiniklaim po namin na kayo na po magbibigay ng kasagutan sa lahat po ng aming mga panalangin ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat, Lord, sa privilege na kami makalapit sa iyo, Panginoon. At binabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito pong aming samad dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay po na napakasarap pong manalangin po sa atin pong Panginoon. Ngayon po, tumayo po tayong lahat. At atin pong i-welcome ang bawat isa. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Pwede po tayong umiti, ano? Ready now? Sing! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y madulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Awitin po natin the English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He's your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a
Amen. Habang tayo po bumabalik sa atin po mga spaces, tayo po yung manatili pong nakatayo. All right, amen. Let's sing Have Thine Own Way. Amen. Ready, sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am a clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, second stanza, please. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute way. Filled with thy spirit, till all can see Christ only always living in me. Amen. Please be seated and tayo po ay makaparinig ng ilang special numbers. Witness
the outside, but God sees the hearts. Our God does not judge by how tall we may stand, or how much we possess, or the rank we command. His gaze goes far deeper to things that endures. He honors the man who keeps their pure. For the eyes of the Lord are searching to and fro. We have no secrets that our God does not know. Our Father knows our thoughts, He understands every part. Man sees the outside, but God sees the hearts. Man sees the outside, but God sees the hearts. Amen. Sound check. Sound. Yan, amen. Sound check. Yan, amen. Maraming salamat po sa mga narinig nating tanging bilang, no, kay Brother Justin and kay Brother Topher. Puri ng Panginoon, no. Kita po natin, batang-bata pa lang, handa nang magbigay ng talento para sa Panginoon. And alam ko po, yung mga special numbers na yan at lahat po ng ating mga ginawa, inihanda na po ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ready na po ba tayo? Amen. Ibigay po natin ang ating full attention and ang ating reverence sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ng isa sa ating mga dynamic na pastoral staff. Tawagin na po natin, Pastor Rodelio. Ayan. Salamat, Brother Dan. Yan lang. Sabi nila pag birthday, kakanta no? Pero birthday, magpipreach. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos for another opportunity. So, na tayo po muli ay magamit at maging daluyan ng pagpapala, encouragement po as we study the Word of God. So, hindi na tayo magpapakatagal. 7:33 na po. So, tayo po tayong lahat. Buksan po natin yung ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Daniel chapter 2. Isa-summarize po natin later yung Daniel chapter 2, but allow me to read yung verse 18 lang po ng Daniel chapter 2 for, para po sa pagtitipid po ng oras din po natin. Kung yun na po natagpuan, Daniel chapter 2, verse 18, sundan po ng inyong mga pandinig, ito po pagkakasulat, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sa gabing to na muli kami ay niyo pong pagpalain sa pamamagitan ng salita. Gabitin niyo po akong instrumento, Panginoon, as I share the word of God, Panginoon, as I preach your word, kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom sa akin, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran at ang pangalan niyo ang patuloy na madakila. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we study. Pagpalain niyo rin po ang aming pong mahal na bishop na patuloy pong nangangaral din, Panginoon, ng iyong salita. Continue to give him wisdom, Panginoon. Salamat po sa inyo pong kabutihan. Pagpalain niyo kami sa aming pong pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, again, as I what mentioned, pag-aralan po natin yung Daniel chapter 2. So, ito pong Daniel chapter 2, it actually present us
a very interesting little passage. Yung binasa ko po, verse 18, yan lang po yung gusto kong talata dyan sa Daniel chapter 2. But allow us, as we study this chapter 2, makikita natin yan na ito pong si Daniel, though alam natin wala po siyang kakasala, wala po siyang ginagawang mali, but natagpuan niya yung sarili niya in a seemingly desperate situation na kung saan merong death sentence. Okay, mamaya mababasa po natin yan na nakaano sa kanyang leeg. Kasi, di ba, mamaya babasahin po natin yan. Pero bakit pa nangyari yun? Paano pa nangyari yun? So, papos po natin Daniel chapter 2 verse 1. Makikita po natin sa Daniel chapter 2 verse 1, ito po yung pagkakataon na kung saan si King Nebuchadnezzar na naginip po siya. And then, pagkatapos po niyan, verse 2 to verse 11, para hindi na po natin mabasa lahat, pero ipa-plus din po yan dyan. Sa verse 2 down to verse 11, pinatawag ng hari yung lahat ng mga salamangkero, and diyan po yan, nabagit, Chaldeans, sorcerers, astrologers, pinatawag yan para sabihin, hulaan kung ano yung panaginip niya at i-interpret. Okay? So, ngayon, sa verse 11, nandiyan yung sa verse 11 medyo itong Chaldean, sabi niya, kahit sino daw, sa verse 11, sabi niya, it is a rare thing that the king required that there is none other than Kenshu. Notice nyo yan, there is none other than can shew it before the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. And then sa verse 12, ito na yung nagalit siya. Dahil sabi niya nga, ay hulaan nyo nga yung panaginip ko, pero dito nagalit na yung hari. Di ba? For this cause, the king was angry and very furious and commanded to destroy all the wise men of Babylon. Sa verse 13, kasama po dyan sila Daniel. Ayan, and the decree went forth that the wise man should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. Okay, ito yung sitwasyon na wala naman siyang mali, di ba? Wala siyang pagkakasala, pero nandoon yung merong death sentence sa kanya. So what happened, verse 14 to 15, so Daniel, pumunta siya kay Arioch, yung captain, di ba? And then, in-inquire niya, ano ba yung nangyari? And then si Arioch, pinaliwanag yan yung verse 15, di ba? Pinaliwanag ni Arioch ng verse 15, made the thing to know to Daniel. And then verse 16, nung nalaman to ni Daniel, pumunta siya sa hari at nakiusap siya ng parang extra time. Parang ayan, gave him time that he would shew the king and the interpretation. Ito yung kanyang request. And then right after that, verse 17, umuwi na siya ng bahay. And then he gathered his friend. Ang friend niya dyan sa verse 17, nandiyan dyan si Hananiah, Mishael, and Azariah, his companion. And then sinabi niya sa kanila, dito nga sa binasa natin verse 18, samahan niyo akong manalangin. Diba? That they would desire, yung verse 18, to inquire the mercies of the God of heaven concerning the secret. Kung ano yung para mabigyan sila, ano ba yung panaginip ng hari, at ano yung, and then nakita natin yan, verse 19, nakita natin yung pag-reveal ng Panginoon Diyos kay Daniel, di ba? Daniel, secret reveal, then was the secret revealed to Daniel in the night vision. And then Daniel blessed the God of heaven hanggang verse 22, pinasalamatan niya yung Panginoon Diyos. And then pumunta na siya sa hari at ininterpret niya na from 23 all the way to 45. Piniliwanag ni Daniel yung panaginip and then ininterpret niya rin yan. And then makikita natin yan sa verse 45, how King Nebuchadnezzar was very pleased. Talagang pinuri niya si Daniel at ang kanyang Panginoon Diyos. Makikita natin dito, nung verse 16, nakita natin na nakiusap siya. Di ba? Pumunta siya doon para makiusap sa hari, nabigyan siya ng time. Pero pwede naman na pagpunta niya doon, sabihin ni Daniel na could be that Daniel, doon sa sitwasyon na ang pinakausap niya, extension ng time. He did not plead for his life. Kasi syempre, wala naman, pwede niya sabihin doon sa hari nung pumunta na siya doon sa hari at nagpaliwanag, pero hiningi niya extension. Pwede niya sabihin na iligtas ang buhay is wag siyang idamay. He did not plead to save his life. He did not attempt na pigilin kumbaga yung sinabi ng decree ng hari. Pwede naman niyang sabihin i-flatter niya yung hari, no, ang galing-galing niya. Kumbaga magsalita siya para mabago yung isipan niya at hindi na mag-decree na papatay lahat ng mga wise men. Hindi din niya sinabi na yung sinabi ng hari parang unrealistic, 'di ba? Unachievable na request. 'Di ba yung request parang
hulaan niyo yung panaginip ko. Parang very unrealistic. Pwede kong i-interpret, pero yung hulaan ko kung ano yung napanigipan mo, unrealistic. And then, because of that, masasabi natin unachievable din na masabi ko kung ano yung panaginip mo, ikaw lang nakakaalam nun. Pwede, panaginip mo, sabi mo, i-interpret ko. But he did not do that. Hindi siya nag-plead for his life. But instead, sa verse 17, he went home. Yun yung nabasa natin, verse 18. And then, kinausap niya yung mga kaibigan niya and then they pray. Sabi niya, go with me and let's pray. Doon sa mga kumpanya niya. So makikita natin dito yung Daniel reliance on God. Because of Daniel reliance of God, it helped them, as our introduction, it helped them to continue being calm and firm. Kasi ikaw ba naman, papatayin ka na, mayroong decree, papatayin ka. So medyo ano kanya, baka tatakas ako o kung anong gagawin ko na. Pero because of that, di ba, he went home. Kasi alam ko, prayer provide us with peace. Di ba? So pag tayo lumapit, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon Diyos. Yun yung alam ko, nakikita ko. At because of this, even sabihin na natin yung event na yun, circumstances na yun na talagang alam mong nakataya ang buhay mo, pero it gives peace, na itong peace na to ang magbibigay sa iyo ng kalakasan to face the trials na kinakaharap mo dahil sa sitwasyon na yun. And not only that, na itong reliance ni Daniel helped them to continue being calm and firm, but also it helped them to change and correct their focus. Kasi pagka ganun, pag may ganyan ako, nung narinig ito, nung nalaman to ni Daniel, napapatayin lahat ng mga wise men, so parang medyo balisa ka na yan, di ba? So ngayon, but when they pray to the Lord, it changed and correct their focus. Hindi mo na tinitingnan yung laki ng problema, yung problema mo, but you are now looking at the power of God. Instead of our problem, but God's power. Na kahit na katindi itong problemang to na talagang between life and death na nakasaalang-alang yung buhay mo, papatayin ka, pero na-change and na-correct yung focus niya. Kasi kung iba yan, siguro kung tayo yan, baka pag may ganyan, siguro hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yung focus mo, naku, paano ko ba isosolve ito? Anong gagawin ko? Sino kaya yung lalapitan ko? Ganun na yung attitude natin. But this time, because of their attitude na talagang he went home, called his companions to pray with him together, it changed and correct yung focus niya. Na hindi ko naisipin na, ano to? Napaka-unreasonable naman itong hari na to. Matindi yung kanyang decree. Di ba? At saka hindi naman unreasonable din yung request niya na hulaan namin. Hindi na yun ang inisip niya. Ang inisip niya na merong Diyos na tutulong sa akin para malaman ko ano talaga yung secret na to. Yun yung nabasa natin dun sa verse 18 na talagang ni-reveal sa verse 19 kung ano yung secret. And not only Daniel reliance on God, kasama na yung mga friend niya, not only help them to continue being calm and firm, but also help change and correct their focus, but also help come closer to the Father. Amen? Kasi alam ko yung prayer, it connects us with God. Tama? So dahil sa pananalangin, mas lalong yung relationship natin, mas nakikita mo yung between father and child, di ba? Yung paglapit mo, nakikita mo yung parang pag, alam mo, anak ka, may problema ka, lumapit ka sa tatay, alam mo na, yung tatay mo, gagawin ang lahat para masolusyonan yung problema mo. Kasi ganun ang magulang. Tama? So yung paglapit mo, it gives you an opportunity to communicate and to express your concern, and then makikita mo yung sagot na mas lalong nagpapalapit sa'yo sa Panginoon Diyos. So yun yung nakita natin dito. At yun po yung pag-aaralan natin na lesson dito po sa ating pong binasa. Daniel chapter 2, we witness a powerful, sa binasa po nating verse 18, yung statement dito, a powerful example of faith under pressure. The power of prayer. At yun po yung title natin. Diyan na naman po. Faith under pressure, the power of prayer. Katulad ni Daniel and his friend, life-threatening po yung sitwasyon na yon due to King Nebuchadnezzar decree, yung kanya pong sinabi. But in this moment of situation, itong crisis na kinaharap ni Daniel at ng kanya pong mga kaibigan,
what they do is they turn to each other, nagpray, they turn to God, kasi by turning to God, kasi yung iba siguro pag may problema niyan, ang iisipin natin, kanino ko pupunta, kanino ko lalapit. Instead of that, may iba pa nga, hindi muna ako makapag-church kasi meron akong problemang kinakaharap, kailangan ko munang humanap ng solusyon. So instead of doing that, of thinking that, why don't we turn to God? And I know na kapag tayo po'y mas lalong lumapit sa Panginoon, if we turn to God, ito'y nagbibigay sa atin ng kapayapaan, as what mentioned earlier, for us to face itong sitwasyon. And dito po sa ating pong pag-aaralan, I know, alam na po natin yung story ng Daniel chapter 2, but we will focus on verse 18, wherein alam po natin yung sitwasyon na kinakaharap nila. They turn to God, praying to God to reveal the secret. At makikita natin sa passage ito, this passage teaches us a valuable lesson about how prayer can help us remain calm and firm, yung ating pong introduction, to change our focus and to come closer to the Father. Okay? Tatlong bagay lang po yung gusto po nating makitang lesson about prayer. Dito po sa talatang ating pong pinag-aaralan. 3 valuable lesson that we can see from the passage about prayer dito po sa talatang ating pong binasa. First is, they show confidence in the Lord. Amen? They show confidence in the Lord. Makikita po natin, ang gusto po natin i-highlight dito, showing confidence in the Lord means do not doubt. Siguro sa sitwasyon na yan, makikita natin si Daniel, pagkatapos niyang kausapin yung hari, he went home. Hindi siya, walang pag-aalinlangan, umuwi siya, and then pinatawag niya yung mga kaibigan niya, and they pray together. Nanalangin sila. Siguro kung iba yun, baka pagdating nun, na naku, paano kaya to? Napakahirap ng sitwasyon. Magkakaroon ka na ng doubt, kaya ba ito? O mag-iisip ka na ng ibang way. Pero makikita natin dito, Daniel and his friend show confidence in the Lord. Hindi natin makikita yung doubt sa kanila. As they come to the Lord in prayer, na alam nilang the Lord God will answer and reveal the secret to them. And then showing confidence means it's trusting in His promises. Sabi nga dun sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Diba? In all His ways acknowledge Him and He shall direct your path. So, ang Panginoon Diyos ang nagbibigay sa atin ng hindi yung galing natin, kaya nga mas mainam na tayo po'y nagtitiwala as what mentions dito po sa talatang binasa natin. Showing confidence means trusting in His promise. Ang pangako ng Panginoon Diyos, pag nagtiwala ka sa Kanya, nandoon yung guide niya at hindi ka niya pababayaan. Nandoon din yung sinabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 5, for He had said, I will never leave thee nor forsake thee. So kung kasama mo na ang Panginoon Diyos, if you have the Lord God sa buhay mo, anumang dumating na pagsubok sa atin, hindi dapat tayo magdududa sa Panginoon Diyos. Na alam mo na tayo ay hindi pababayaan, hindi iiwan ng Panginoon Diyos. Just like Daniel and his friends, they show confidence by trusting the promise of God. Because I do believe, although it was not mentioned, the Lord God already, proved kung ano yung ang Panginoon Diyos sa kanila. Maraming pagkakataon na. That's why, nandun yung confidence nila sa Panginoon Diyos. Not only showing confidence in the Lord means trusting in His promise, but also believing in His power. Na alam mo, na kahit anong tindi nitong pagsubok na to, ayun buhay po yung kapalit nun. Kasi talagang pag hindi talaga, doon nag-request siya ng time. Pero pag hindi na-reveal yun, talagang patay, di ba? Pero alam natin na merong talatang binigay naman sa atin ng Panginoon Diyos na anumang pagsubok, anumang suliranin na meron tayo magagawa natin. Because sabi sa Philippians chapter 4, I can do all things through Christ which strengtheneth me. At naniniwala ko, ang sabi din ng, I just forgot yung talatang yon na walang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi yung kaya lang natin. Kung meron kang kinakaharap na sitwasyon ngayon, ibig sabihin kaya mo yan. At kaya ibinigay ng Panginoon Diyos. Hindi yan ibibigay sa iyo ng hindi mo kaya, nanlampas dun sa kakayanan mo. Yun ang tatandaan mo na kapag may kinakaharap ka yan, huwag ka agad magreklamo. Lord, ano ba naman ito? Ganun ka kaagad. Alam ng Panginoon Diyos, yung kakayanan mo, kaya yan yung binigay niya sa iyo. So wag tayong magtatampo agad. Kaya nga, show confidence in the Lord by trusting in His promise and then believing in His power. Diba? Ang sabi pa dun sa Romans chapter 8 verse 31, if God be for us, who can be against us? So napaka-titinding statement na
kung talagang naniniwala ka na ang Panginoon Diyos kasama mo, bakit ka matatakot sa mga anumang kinakaharap mo? Pwede yan, halimbawa, mga bill man yan, o anumang sitwasyon. Kaya minsan na nagiging dahilan yan, kaya minsan di tayo nakakadalo sa church kasi meron mo na akong inaasikasong sitwasyon sa buhay, may inaayos muna kaming problema. Ang nagiging dahilan tuloy, liliban ka. Mali nga eh. Instead of turning away, turn to God. Kasi pag katulad nito, yung ginagawa natin, wherein pumunta dyan si Brother Jonel, si Brother Nate, di ba? Hiningi yung prayer natin. So dapat pag may mga ganung pagkakataon, ilapit natin. Kasi dito makikita natin yung united prayer nila Daniel at saka Hananiah, Messiah, di ba? So sama-sama silang nananalangin. Kaya kung meron kayong prayer, pag may prayer time po, let us grab that opportunity to share yung, kung merong pag may tinanong, baka meron tayong prayer request. So nakikita natin yung mga common na tumatayo dyan at nagsishare ng prayer request nila. So that's an opportunity for us to raise our concern. At tapos sama-sama natin papanalangin, di ba? So, naniniwala po ako na yung mga pinagdadaanan nyo, pinapanalangin nyo naman yan. Pero mainam pa rin na kapag meron tayo, kaya nga tayo pumupunta dito ang tawag po natin dito, pulong panalanginan. Ibig sabihin, sama-sama tayong nananalangin. Why not confidently share? Not unless na lang kung confidential yan, di ba? So, dapat ganon. So, again, sabi pa dun sa Exodus 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Ibig sabihin, huwag kang mangamba, manatili ka lang dahil ang Diyos ang lalaban sa iyo. So, yan yung mga, again, showing confidence, believing in His power. Nandun yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos, paniwalaan lang natin. Again, showing confidence means trusting in His promises, believing in His power, having faith that He will protect us. So yun po yung So di ba, now faith is the assurance of things hoped for. So ibig sabihin panampalatayanan mo na ang Panginoon Diyos ang magpoprotekta sa atin. Di ba? Nasa isang sitwasyon ka, katulad nila Daniel, nasa isang sitwasyon sila na parang alam nila, anong tawag doon, yung dulo na. Pagkalye, dead end na, di ba? Wala ka nang tatakasan, di ba? So, manampalatayanan mo na ang Panginoon Diyos ang maggagawa pa rin, di ba? Kaya nga, now faith is the assurance of things hoped for. Nakala mo, wala na pag-asa. Sila Daniel, papatayin na sila dahil hindi nila malaman yung panaginip ng hari. Pero, still, di ba, nanalangin sila, pinampalatayan nila na protektahan sila ng Panginoon Diyos. Kung paano silang pinotektahan before, it's the same thing that they are showing their confidence dahil alam nila, pinotektahan ako ng Panginoon Diyos sa mga iba pang sitwasyon. I know that the Lord God will continue to protect me. Okay? Ganun yun. Alam natin yung kwento ni Daniel and Daniel in the lion's den, di ba? Nandun yung protection ng Panginoon Diyos. Andun din yung si Shadrach, Medrak, and Abednego nung tinapon sila sa fiery furnace, di ba? Nandun yung protection, di ba? Sabi nga, 3 lang yun pero bakit 4 yung, di ba? So, wag tayong mangamba kapag tayo po ay nasa isang sitwasyon na parang pakiramdam mo dead end na, wala ka ng takas. No. There is still God na magpo-protect sa atin. Having faith that He will protect us, it is showing confidence sa ating pong Panginoon Diyos. Again, valuable lesson from this passage of prayer na ating po makikita. First, they show confidence in the Lord. Ang gusto po nating i-highlight diyan, do not doubt. Okay? Next, they stay connected with the Lord. Ang gusto nating i-highlight dito, do not depart. They stay connected. Makikita po natin ito na, again, staying connected with the Lord means maintaining a close relationship with Him. Saan po? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga napakalaga yung pananalangin dahil isa po yung way of our communication sa ating pong Panginoon Diyos na tayo po. Kanina binigyan pansin na po natin yan sa ating pong introduction. It helped them, sila Daniel at saka yung kanyang mga kumpanyo to come closer to God. So, isa sa mga lesson din na makikita natin aside from they show confidence in the Lord but also they stay connected with the Lord. Hindi nila hinayaang hindi sila bumalik sa Panginoon Diyos. May sitwasyon silang kinaharap. Ito yung ginawa nila. Bumalik sila sa Panginoon Diyos. Dahil alam nila, walang ibang makakatulong sa kanila, kundi ang Panginoon Diyos lang.
So this verse is encouraging us to remain steadfast in our faith na tayo po ay wag lalayo. Kaya nga, do not depart. Instead na pag mayroong kasuliraning kinakarap mong iba aalis, mali. Mas lalo kang kumapit. Di ba? Sabi nga, andyan yung anak ko, matatawa na naman dyan. Kapit. Di ba? So yun, nandun dapat yung ating pananampalataya na hindi tayo lalayo sa ating pong Panginoon Diyos. And staying connected with the Lord means it's abiding in God's presence. Alam na po natin yan, dun sa ating pong binigay din na introduction, sa pamamagitan ng pananalangin, they stay connected to the Lord. And then, sabi nga sa John chapter 15, verse 7, if ye abide in me, and my words, if you abide in me, and my words abide in you, ayan, dyan po. Para, ayan, tulungan tayo, para hindi na tayo magbukas. Mas mabili. John 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Makikita din natin, I believe nakapaggawa na ako ng mensahe sa Psalm chapter 91, verse 1. Ang title ko po noon, Rescue 911. Ang sabi po yan, di ba, he shall dwell in the secret place of the Most High, shall abide under, ba yan? 91 verse 1 ng Psalm, kapatid. 91. He shall dwell in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Di ba? So, mas mainam na kung gusto mong masolusyonan yung suliranin mo, stay connected to the Lord. In what way? By abiding in God's presence. And then, pag nanalangin ka, kasi you're connecting to the, di ba? To the Creator, sa ating pong Panginoon Diyos. Not only that, then sabi dun, di ba? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. So, huwag kang lalayo. Yun yung susi. Kung gusto mong mas lalong matulungan ka sa sitwasyon na kinakaharap mo, stay connected by abiding in God's presence, by appreciating God's promise. Alam mo na ang pangako ng Panginoon Diyos ay nasa Bible. Kaya nga yung ating pong communication, it's a two-way. After you pray, ano yung dapat? Paano mo malalaman yung sagot ng Panginoon Diyos? You have to read the Word of God. Kasi nandito yung sagot. So, at alam na natin yung mga sagot ng Panginoon Diyos. Sabi nga natin sa mga panahon tayo po'y nanghihina. Andyan yung Philippians 4:13. By the way, Philippians 4:13, yan po yung life verse pang isa po nating best friend dyan, si Pastor Daniel, di ba? I can do all things through Christ which strengtheneth me. And then makikita po natin in appreciating God's promise, yung sagot ng Panginoon Diyos as we study the Word of God. Kasi as we pray to God, you're raising your concern sa Panginoon Diyos. Para malaman mo yung sagot, you have to read the Word of God. And then pagkatapos po niyan, another way for us to continue stay connected with the Lord, but not only abiding in God's promise, appreciating God's promises, but also acknowledging God's power. Naniniwala tayo na itong mga sagot na binigay sa atin ng Panginoon Diyos, it will help us solve the situation, all the issue, the problems that we are currently facing. Kung baka panghawakan mo, i-acknowledge mo na yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay sapat. Kaya nga, meron tayong tinatawag na answered prayer, di ba? So, kung ikaw ay nanalangin, tapos nabasa mo sa salita ng Diyos, and then, di ba, paglipas ng ilang araw, nakita mo, tinugo ng Panginoon Diyos. So, dapat i-acknowledge mo na yan ay kapangyarihan ng Panginoon Diyos, hindi dahil sa sarili nating lakas, sa sarili nating gawa, but it's the power of God dun sa mga answered prayer. Okay? Valuable lesson from this passage about prayer. Una po natin nakita, they show confidence in the Lord. Gusto po natin i-highlight then, do not doubt. They stay connected with the Lord. Do not depart. Lastly, they have strong commitment to the Lord. Ang gusto po nating i-highlight dyan, do not disobey. Okay? Daniel's commitment to God was unwavering. Yung sitwasyon po nung kanya pong nalaman na papapatay na po lahat ng mga salamangkero, mga tagapayo. Okay? At even with death, mas nanatili pong si Daniel, he chose to obey and seek God's will. Kaya yun yung ginawa niya. He went home, tinawag niya yung mga kaibigan niya, and they pray. Nanalangin sila. Na yun yung kalooban ng Panginoon Diyos, di ba? Sabi nga, pray without ceasing. Mayroon kang pinagdaraanan,
Manatili ka lang, manalangin ka. Alam mo na hindi man tugunin ngayon, someday, somehow, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, taon, tutugunin ng Panginoon Diyos. Kaya nga, pray without ceasing. At yun yung ginawa ni Daniel, di ba? He chose to obey and seek God's will. At ang kalooban ng Panginoon Diyos sa atin is huwag tayo maghinawang manalangin. Manatili tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos as we continue to give our commitment to the Lord. His commitment was rewarded when God revealed the mystery to him. Nakita po natin yung tugon dito, di ba, sa ating pong binasang talata, di ba, sa verse 19, di ba? Then the secret was revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Nandoon yung pag-acknowledge sa Panginoon Diyos. So, ang gusto ipakita sa atin dito as we show yung strong commitment to the Lord, paano ba natin mapapakita yun? We should have devotion in prayer. Diba? A strong commitment to the Lord involves dedicated prayer life. Hindi yung may problema ka, doon ka nanalangin. Pag wala na, di ba? Ganun eh. So may problema uli, lapit. So dapat it's a devotion na yan. It's a dedication natin na alam ko dapat nananalangin ako sa Panginoon Diyos. Dapat meron akong pagkakataon na kinakausap ko siya. Meron akong parang intimate time with the Lord. Dapat yun yung ating pong ano. Again, we can show our commitment to the Lord. It requires dedication in prayer. Makikita natin yan si Daniel doon sa ating pong binasa, they would desire mercy of God. Talagang nandun yung dedication nila and devotion nila in prayer. And then, paalala rin sa atin ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag tayong maghinawang manalangin. At sabi din, pag meron tayong problemang pinagdaraanan, anong paalala sa atin sa Philippians chapter 4? Be careful for nothing. Di ba? But in everything, by prayer and supplication, let your request. So, ibig sabihin, dapat ganon. So, kung gusto mo talaga, para masabi mong you have a strong commitment to the Lord, dapat meron kang devotion in prayer. And not only that, you have devotion in prayer to seek guidance, but also determination to practice godliness. Alam mo na yung kalooban ng Panginoon Diyos, na, again, faith under pressure requires unwavering determination to practice godliness. So, anumang sitwasyon, ikaw man ay dumadaan sa matinding pagsubok, dapat nandoon pa rin na ito ba yung kalooban ng Panginoon Diyos. Noong sila Daniel, marinig nila yung decree na yon, pwedeng makaisip kung pakarimang tao, makaisip na tatakas na lang ako. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. Ang kalooban ng Panginoon Diyos, maitaas ang kanyang pangalan pag nireveal sa kanya yung secret ng dream ng hari. So, yun yung ginawa niya. Ang kalooban ng Panginoon Diyos is for us to continue to practice. Ano yung nais ng Panginoon is to continue to pray. At sila yung nanalangin at nakita natin dito na reveal in secret and then andun yung reward na talagang ang Panginoon Diyos ang nataas nung sinabi ni King Nebuchadnezzar sa verse 45 yun ng Daniel chapter 2. Di ba? Kung sinabi ng Chaldean sa chapter 2 verse 11 na walang makakagawa niyan but God, pero dun sa verse 22 yata o verse 23, dito na sinabi ni Daniel na merong Panginoon Diyos na makakapag-reveal na yan. And then, makikita natin doon sa Daniel chapter 2, verse 47, then the king answered Daniel and said, of the truth that your God is a God of gods and the Lord of lords and a revealer of secret, seeing that could has revealed the secret. Di ba? Doon sa verse 11, di ba, ang sabi doon ng Chaldean, it is a rare thing that the king required and there is none other than that can shew it before the king except God's. And then yun yung sinabi ni Daniel sa verse verse 28. Ang sabi niya diyan, but there is a God in heaven that reveal its secret. So dito niya pinakita. So yan ang kalooban ng Panginoon Diyos. That's why in spite of situation, unwavering situation na dumarating sa atin, dapat nandoon pa rin yung ating determination to continue to practice godliness, which is, alam natin na one way is yung ating pong pananalangin. Kaya nga dapat di tayo nanghihinawa yung continue to keep the commandments. Diba? John chapter 14 verse 15,
If you love me, keep my commandments. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 32, sabi doon, you shall observe to do therefore as the Lord your God. Dapat nandoon yung ating pong determination to always practice if we want to show our strong commitment to the Lord. And then, one way also to show our commitment to the Lord is by dependence on the power of God. At the end of the day, alam natin, to summarize this story that we are actually studying this evening, it all about dependence on the power of God. So doon mo makikita yung commitment, strong commitment ni Daniel and his friend as they give their dependence sa Panginoon Diyos. Hindi sa lakas nila, hindi sa isip nila. Sabi nga, di ba, walang makakahula nun, kundi ang Panginoon Diyos. At ang sabi niya sa verse 28, there is God, di ba, that reveals secret. So nandun yung dependence niya sa power of God, a strong commitment and strong faith to the Lord under pressures involves relying on the strength of and power rather than our own abilities. I know meron tayong kanya-kanyang kakayanan, kalakasan, pero iba pa rin pag yung dependence natin nasa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kasi lahat naman to, kahit na ngayon po may work tayo, may mga nag-work, merong mga magagaling na estudyante, nagtatap, hindi dahil magaling ka, masipag ka, nag-aral, ang Panginoon Diyos pa rin ang nagbigay ng karunungan sa iyo. Ganon din sa amin, nakakapag-work kami, it is because that God has given us wisdom para magawa namin yung mga dapat namin magawa sa even our bishop. I do believe he will agree with me na hindi niya nagagawa yung mga ginagawa niya pagkatapos siya from one place to another, pag uwi dito, travel na naman dito, kundi sa kapangyarihan Panginoon Diyos at sa biyaya ng Panginoon Diyos. And our bishop is very vocal on that, na talagang sa pananalangin natin. Yun ang kanya pong sinasabi na lagi niyang pinapasalamatan yung prayer partner niya dito. That praying for him in every ministry trip na siya po ay dadali ng Panginoon Diyos. And also, sa biyaya ng Panginoon Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos, kaya niya nagagawa. Kasi ngayon lang po, ngayon pa lang ako nagsasalita, wala na po akong boses. Ewan po si Bishop, pag nagsalita dito, pagkatapos dito, pumunta sa isa. So maybe in one day, 3. Ako wala na po. Paano po isusunod? Di ba? So, biyaya ng Panginoon Diyos, kapangyarihan ng Panginoon Diyos. That's why, huwag tayong umasa sa kakayanan natin, sa kagalingan natin. We should depend, if you want to show your strong commitment to the Lord, depend on God's power, not on your ability. Ang kailangan lang natin, maging available para sa Panginoon Diyos. Daniel's unwavering commitment to God, even when faced with death, was rewarded. Nakita po natin yan. With God's revelation and protection, nandoon yung obedience ni Daniel sa ating pong Panginoon Diyos, sa kalooban ng Panginoon Diyos. That's why, ito po yung lesson na makikita po natin sa talatang ating pong pinag-aralan. 3 things, the valuable lesson from this passage about prayer. They showed confidence in the Lord. They stay connected with the Lord. And they have strong commitment to the Lord. And in conclusion, in times of pressure, alam ko po, marami po tayong, kahit ako po, meron din po akong pinagdadaanan. Medyo wala lang po sa itsura na may problema tayo. Pero marami rin po akong Marami rin po tayong pinagdaraan ng problema. Hindi lang po tayo, magaling lang po tayo magtago, di ba? Meron dito magaling din. Ayan, si Jun, kita mo yung ngiting ganyan. Magaling lang magtago, pero meron din yung problema kahit sa work, di ba? O sa mamang bagay. So lahat po tayo. Pero again, in times of pressure, we must place our trust. Di ba? Yung showing confidence, it show our trust, di ba? Knowing that He is in control sa lahat ng bagay na nangyayari, yung plan niya over us mas mainam, di ba? Di ba? His ways are higher than our ways. Kaya nga, sabi sa Psalms 56 verse 6, di ba? When I am afraid, I put my trust in you. So dapat yun yung gagawin natin sa mga pagkakataon na parang pakiramdam mong dagdududa ka na parang tatalikod ka na. Dapat maalala natin yung mensaheng ito na kapag meron ng pagkakataon na parang pangungunahan ka na ng pagdududa, pangungunahan ka na ng parang feeling mong natatakot ka na o lalayo ka na dahil sa matinding pagsubok na pinagdaraanan mo. Alalahanin po natin yung Psalms 56 verse 3, when I am afraid, I will put my trust in you. And sabi nga ni Ma'am Pia nung last Sunday na siya po yung nag-testimony, di ba?
Tandan-tanda niya yung Psalms 118 verse 8. Di ba? It is better to put our confidence on God than to put our trust on man. So mas mainam na kapag meron kang pinagdadaan ng baliktad pala, it is better to trust in the Lord than to put confidence on man. Di ba? So mas mainam na ilagak natin kapag may pinagdaraanan po tayo, huwag agad yung isipin natin sino kaya yung makakatulong sa akin. Isipin natin na mayroong Panginoon Diyos na siyang in control, na mayroong kapangyarihan tumugon sa lahat ng ating pong pangangailangan. So sa Kanya tayong lumapit. Kaya nga kaninang pinaulit ko, instead of turning away from God, turn to God. Dahil as we turn to God, ito yung nagbibigay sa atin ng peace for us to face the trials that we are actually facing. Diba? So yun po yung kailangan po natin. We must trust the Lord. Na doon po sa ating pong binasa. And also, sabi rin doon sa binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, di ba? In everything give thanks. I think last time na nag-pisting ako na mensahe po natin to. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ concerning you. So nandoon dapat na anumang sitwasyon na kinakaharap natin, not only to trust, di ba, the Lord in times of every situation na darating sa atin, kahit na matindi pa yan, we need also to thank the Lord. Okay? Pag may dumating ng ganyan, imbis na reklamo, pasalamatan mo ang Panginoon Diyos. Di ba? Pasalamatan natin siya, Lord, thank you po. Alam ko po, meron kayong nais ipagawa sa akin dito, sa sitwasyon na to. Alam ko na pag napagtagumpayan ko to, it will be a blessing. Instead na murmur o reklamo, pasalamatan natin siya. Okay? So, and last, we need to share yung experience natin about God's faithfulness. Na kapag alam mong dumaan ka sa ganitong sitwasyon, nandun na nagtiwala ka sa Kanya, na nung dumating itong sitwasyon na to, pinasalamatan mo ang Panginoon Diyos, dapat i-testify din natin yung Panginoon Diyos. Na alam mo, may narinig kang isang kaibigan mo na kasama mo sa church, may pinagdaraanan ng ganyan, i-testify mo sa Kanya, alam mo, may nais lang ang Panginoon Diyos sa'yo. Gusto niyang dumaan ka sa sitwasyon na yan, at pag napagtagumpayan mo yan, may pagpapalang kaloob na susunod yan. So, dapat mong ipakita sa Kanya na na-experience ko na yan. Naramdaman ko na at napatunayan ko yung God's faithfulness as I depend on God's power instead of my abilities. Nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon Diyos. And I was able to conquer and resolve yung issue na pinagdaraanan ko. So, dapat grab natin yung opportunity na yan to testify the Lord sa mga kapatiran din natin. And in doing so, again, faith under pressure, it is a testament of the power of prayer. Katulad po ni Daniel at sa kanya pong mga kumpanyon, ang ginawa po nila, nanalangin sila. At yun po yung ginagawa natin, kaya nga, announcement na rin to, at least it's another, sabihin na natin ditong request, para rin po sa mga kapatiran na natin na nasa online, napakahalaga po ng prayer meeting. Amen? Katulad nila, parang kung titingnan nyo, nagkaroon sila ng prayer meeting, di ba? Parang sinabi ni Daniel, halika dito, di ba? Tinawag niya sila, Nanaya, Misrael, dito tayo. At in-explain niya yung sitwasyon at sila'y nananalangin. So ganun din dito, kaya nga, kung ang Panginoon Diyos na pinagdilingkuran natin ng Sunday, it is the same God that we are serving every Wednesday prayer meeting. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa talagang nananatili at talagang nakatutok pag Wednesday, kasama natin, sumasamba at nananalangin sa Panginoon Diyos. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. Amen? So, faith under pressure is a testament of the power of prayer. Katulad ni Daniel, sa lesson na ating pong napag-aralan, we were able to understand how our prayer will help us to, di ba, continue being calm and firm in times of situation, to change and correct our focus, but also to come closer to the Father. At ang kailangan natin dito is we need to show our confidence in the Lord. And huwag tayong lalayo. Stay connected with the Lord. At ipakita natin yung ating strong commitment sa ating pong Panginoon. In that way, naniniwala ako magtatagumpay tayo kahit na tayo po'y pressure, faith under pressure, naniniwala ako nandoon yung kapangyarihan ng pananalangin through our Lord. Salamat po at naway naging pagpapala po yan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin before tawagin ko po si Pastor
Poy para po sa ating pong invitation. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, sa gabing to, sa mensahe, Panginoon, about prayer. Salamat po sa lesson na ibinahagi niyo sa amin. Thank you so much, Panginoon, sa buhay po nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Panginoon. Na alam ko, Panginoon, yung kanila pong lesson na itinuro sa amin, ay magagamit namin na kapag kami po'y dumaan sa sitwasyon, alalahanin namin na makapangyarihan ng panalangin, na kahit nandoon kami sa sitwasyon na hindi na namin alam ang gagawin, alam ko, Panginoon, na kapag kami ay lumapit sa inyo, you will give us peace for us to face the problem that we are facing. At alam ko, itong magbibigay sa amin ng dahilan para mapagtagumpayan yung siliranan as we depend on you. Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat isa, sa inyo pong papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Poy? Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, at sa ating pong patuloy na pananalangin, na dumarating sa punto ng ating buhay, na ang ating pananampalataya ay sinusubok at inilalagay sa pinakamainit na pagsubok ng buhay, na anuman ito, alam natin na ito ay may patutunguhan, na ito ay magtatagumpay kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoon. Sa anumang aspekto ka kinausap ng Panginoon, sa anumang aspekto ka sinabihan ng Panginoon, pinaalalahanan ng Panginoon sa gabi pong ito. At kung ang pananampalataya mo man ay naroon sa punto na kinakailangan mong manindigan, kinakailangan mong humarap, kinakailangan mong gawin ito ng tama at naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung sa anumang bagay yan, mga kapatid, at nais mo makipag-ugnayan sa Panginoon ngayong gabing ito, the altar is now open. Bukas na po ang ating altar upang tayo po ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Patungkol sa mga pressures ng ating pananampalataya, kung paano natin ito titindigan, kung paano natin ito ibibigay sa Panginoon, kung paano po tayo makikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa kabila ng mabibigat na pagsubok sa buhay. Come on. Tanging Diyos lang po ang pwede nating lapitan. Tanging Panginoon lang po ang pwede nating sandigan. Kaya't sa Kanya mo idulog, sa Kanya mo ibigay. Katulad ng ginawa ni Daniel, hindi siya lumapit sa kung sino ang may kapangyarihan. Hindi siya nakipagtalo kahit na alam niyang mali. Kahit na alam niyang mali ang ipinapataw sa kanya, hindi siya nakipagtalo. Kahit alam niyang matindi yung gagawin sa kanya, hindi niya ito inisip, kundi ang inisip niya ang Panginoon na aking pinangahawakan, ang Panginoon na aking sinasampalatayanan, siya ang magliligtas sa amin mula sa pagdurusang ito. I hope that this is your prayer also. Why not come to God? Why not pray to God? Habang ikaw ay nasa harapan, habang ikaw ay nakaluhod, habang ikaw ay nananalangin, habang ikaw ay narito sa altar, makipagkasundo ka ngayon sa ating Panginoon. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay po, Panginoon, na muli mo kaming pinaalalahanan, muli mo kaming binigyan ng pagkakataon, Panginoon, upang makalapit sa iyo. Na ang mga pagsubok na ito, na mga pagdurusa, na mga ginagawa ng kalaban para sa amin, ay hindi dahilan upang kami ay magduda sa iyo. Ay hindi dahilan upang kami ay lumayo sa iyo. Hindi po ito dahilan, Panginoon, upang kami ay magalit sa iyo. Kundi ang mga ito, dakilang Diyos, ay makita po namin ang mga bagay na makapagpapalakas sa amin, makapagpapatatag sa amin, Panginoon, para sa panibagong hakbang at yugto ng amin pong pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong paalala. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Daniel. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Rodel na ginamit mo upang kami ipaalalahanan. Salamat sa iglesyang ito, Panginoon, na siyang patuloy na ginagamit mo upang kami patatagin,
upang kami ay ayusin, upang kami dakilang Diyos ay patuloy na makalapit po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa aming pong resident pastor. Salamat, Panginoon, sa aming pong senior pastor. Salamat, Panginoon, sa bawat miyembro na naririto na nagiging kasangkapan at nakikita namin dakilang Diyos upang kami, Panginoon, ay patuloy na ma-encourage at lumakas, Panginoon, at manghawakan, Panginoon, patuloy sa aming pong pananampalataya. Maraming salamat po. Tunay, Panginoon, na Ikaw lamang po ang aming sandigan, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming lalapitan, Ikaw lamang dakilang Diyos ang aming maaasahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po, Pastor Del, sa mensahe po na inyo pong dineliver. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbibigay po ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Proverbs chapter 11, verse 24. Ang sabi po dito, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbalik po, Panginoon, sa inyo ng amin pong mga kaloob. Dalangin ko, Ama, that you give us a cheerful heart as we give. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na patuloy niyong binubuhos po sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. As we give, awitin po natin, anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering. Place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Some announcement lang po, no? Patuloy po natin pag-pray po ang atin pong mahal na bishop. Gayon din po yung mga partners po natin sa pagdating po nila. I believe next week po yan, no? If I'm not mistaken po, sa first week po ng July. So, ipag-pray po natin sila. And yung nalalapit po na big night po ng CYA Unity Games, patuloy po natin ipag-pray. And later on po, alam ko po, meron pa po tayong event para po sa atin pong Unity Games. Diyan po tatapos ang atin pong gawain. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-close in prayer. Amen. Tayo po manalangin. Let's pray. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa natapos po naming gawain. Maraming salamat, Lord, sa mensahe po na aming napakinggan. Nawa, Panginoon, tumatak po ito sa aming mga puso't isipan at may apply po namin sa aming buhay. Ganun din, Panginoon, maraming salamat po sa mensahero na ginamit niyo, Panginoon, ng aming pong Pastor Rodel. Yung patuloy na mag-bless sa kanya, patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong gawain, Panginoon. At idinudulog din namin sa inyo, Panginoon, ng aming pong senior pastor, ang pong bishop, kung pong patuloy na mag-protect sa kanya, mag-guide sa kanya sa lahat po ng kanyang ministeryo. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng pagpapala at sa amin pong paghiwa-hiwa-hiwalay, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mag-protect sa amin pong pag-uwi, Panginoon. At ibalik niyo po kami ng maayos sa susunod po namin mga serbisyo, Panginoon. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.